ang rason kung bakit naggumit si Agrona ng genocide sa mga Alakrayan. At dito natin malalaman mga lods ang side ni Agrona sa paliwanag niya kung bakit siya gumawa ng sariling hukbo dahil ika nga niya, ang sinabi daw ni Lord Endrat kay Arthur ay ang pinaka-the best na kasinungalingan ay yung may kalahating katotohanan. At ang hindi inaasahan natin dito mga lods ay biglang tinawag ni Agrona si Arthur na King Grey. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan na-realize ni Arthur na si Selve ay naposes ni Agrona, ang leader ng mga Alakrayan. Kaya kaagad ginamit ng ating bida ang wind attribute para isara ang pintuan upang walang makakita sa kanila. Napatanong si Arthur kung ano ang nangyari kay Selvi. Ligtas lang ba siya? Kaya napahawak nga sa baba itong si Agrona, realizing na maganda ang pangalan na yan Selvi. Wika ni Agrona na ang ginamit niya upang makipag-usap ay hindi naman mapanganib na spell. At matagal niya na itong inilagay kay Selvi nung itlog pa lamang siya. At huwag itong mag-alala dahil natutulog lang naman si Selvi. Biglang ginamit ni Arthur ang Earth Attribute upang magsagawa ng creation magic para may maupuan sila. At kitang kita mga lads kung saan niya natutunan ng ganitong klaseng spell sa master niyang si Rain Kane. Nagpasalamat si Agrona sa hospitality ipinakita ni Arthur sa kanya at lumikha pa talaga ng upuan para sa kanila. At sa pagiging kalmado nito, mas madali kasing makipag-usap kapag hindi siya sinusubukang patayin. Tugon ni Arthur, napapatayin kita habang sinasaniban mo ang band ko. Ano tingin mo sa akin, tanga? Sagot ni Agrona na wala siyang kakayahang gumamit ng mana art sa katawang ito. Minsan talaga, lumilihis lang siya sa paksa. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang mahalagang bagay. At nakikiusap siya na pakinggan ni Arthur ang dalawang rason kung bakit siya nandito. Una, hindi niya na kailangan pang hanapin si Arthur at malagay sa panganib ang buhay kung sakaling makakasalubong niya mga pinuno ng Dikatin. Although gusto niya sana makita ang reaksyon nila kapag nalaman nilang nakapasok siya sa pinaka-secure na lugar sa kontinenteng ito. Sagot ni Arthur, ano naman ang pangalawang rason? At tumalon nga itong si Agrona mula sa upuan at sinabing, well, ikaw lang ang tanging tao sa kontinenteng ito ang pinagka-interesan ko. Nagulat si Arthur na napatanong sa sarili kung bakit interesado sa kanya ang pinuno ng isang rogue na angkan ng mga Asura. Ano man ang dahilan ng Agrona na to, sigurado siyang hindi ito isang magandang bagay. Biglang tumawa si Agrona dahil nagmukha daw problematic ang mukha ni Arthur. At huwag daw itong mag-alala dahil hindi naman daw niya ito agad-agad ipipin down. Kahit na yan ang hilig niya, medyo hindi pa rin bagay sa kanya ang anyo na to. Sagot ni Arthur, mas eccentric ka pa pala kaysa sa inaasahan ko. Napatanong si Agrona kung sumagi na ba sa isipan ni Arthur na isa siyang mahinahong diktador na nakasuot ng silk na kapa at obsessed na sakupin ng buong mundo. Tugon ni Arthur, parang ganun na nga. Sagot naman ni Agrona, well, medyo tama ka. Pero kailangan niya talagang magbukhang marangal sa harap ng kanyang mga tauhan. Paliwanag ni Agrona na ilang henerasyon na siyang namuhay sa Alakraya, kasama mga mababang uri kagaya ni Arthur. May mga taong biglaan na lamang nagbabago ang mga paniniwalang moralidad. Daang taon nang lumipas sa mga pampublikong pagbitay ay isa lang yung libreng libangan. Pero ngayon, kinikalabutan na ng mga tao. At naiinis talaga siya sa mga ganyan. Kaya ipinaubayan na lamang niya sa kanyang mga tauhan ang pakikitungo sa mga mababang uri batay sa pagbabago ng paniniwala ng mga tao. Kung tama man ito o mali. Kaya napatanong si Arthur kung ano nga ba ang tingin ni Agrona sa tama o mali. Dahil ang mga retainers nito ay sobrang nasisiyahan sa pagmassacre ng mga sundalo nila. Sagot ni Agrona, ikaw rin naman Ginawa mong parang trophy ang bangkay ng kanyang kawawang Jackret na frozen na parang tropeyo. At sa tingin niya, hindi ata pantay kung magkukunwari siyang mas mabuti ang side ni Arthur kaysa sa side niya. Napaisip si Arthur habang nagsasalita si Agrona kung totoo nga ba ang sinabi nito. Dahil mukhang hindi pala isang lugar ang Alakraya na puno ng mga lizard being na inalipin ng Vretra tulad ng inaasahan niya. Wika ni Agrona na siguro inisip na ngayon ni Arthur kung may pakialam nga ba talaga siya sa mga lizard being na mga Alakraya, hindi ba? Tugon ni Arthur na ayon sa kanya ng mga Asura na matagal na daw nagpaparami ang mga Vretra at nagsagawa ng eksperimento sa mga Alakrayan kahit noon pa bago pa pinaalis si Agrona sa Epiotos. Sagot ni Agrona, well, yan ang pinakamagandang kasinungalingan kapag mayroon itong kalahating katotohanan. Naglakad-lakad si Agrona at tinitingnan ang dingding ng palasyo at sinabing, hindi ba sinabi sa iyo ni Kisses Endrat at ng kanyang mga alalay
kung ano ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa yon. Nakita ni Agrona ang kumot kaya nilapitan niya ito at sinabi ni Arthur na hindi ba gusto mong bumuo ng isang hukbo na kayang pabagsakin ng mga asyura. At dito'y nakita ni Agrona ang tipak ng sungay ni Otto mula sa kumot at sinabing, yan lang ba ang sinabi nila? Arthur, sa tingin mo ba bigla na lamang akong nagising isang araw at gusto ko nang mag-commit ng genocide? Tugon ni Arthur na kung ano man ang dahilan ni Agrona ay hindi ito makapagbibigay katwiran sa kung ano ang sinusubukan itong gawin. Kaya sagot ni Agrona na hindi niya akalaing magkakapareho lang pala ng mindset itong si Arthur at si Sendrat. Paliwanag ni Agrona na ipagpalagay na lamang nating namuhay si Arthur sa kontinenteng ito na walang magic. Gaano kaya kaiba ang pagtrato ngayon kay Arthur sa mga taong kakilala nito? Ang mga royal family na kilala ni Arthur ay hindi man lang siya papansinin. Kung wala itong mahika, hindi ito makakapunta sa Cyrus City. Kaya tinanong ni Agrona, ano kaya mararamdaman mo, Arthur? Dagdag pa ni Agrona na ang Basilisk Grace ay kilalang kilala ng ibang lahi. Pero kapag ang sarili mong angkan ay minamaliit ka dahil wala kang talento na sinang-ayunan pa ni Lord Endrat na parang hindi siya mahalaga at hindi man lang siya pinapansin, nasagot naman ni Arthur na napaka-hypothetical naman ang version ko. Inaasahan ko pa naman na mauunawaan ko itong si Agrona dahil hindi pa rin tama na paglaruan ng buhay ng napakaraming tao para lang lumakas ka. Sagot ni Agrona, hindi ka ba umiyak nung naapakan mo ang mga langgam? Kaya si Arthur ay napasabing, akala ko ba magkakaroon tayo ng magandang pag-uusap? Paliwanag ni Agrona na sa pamamagitan ng eksperimentong yon ay nakinabang ang lahat ng mga lesser beings sa Alakraya. Sinasamba na siya ngayon, hindi dahil natatakot ang mga ito. Ito ay dahil malaki ang paggalang nila sa akin at para sa kanila, siya ang nag-iisang tagapagligtas. Wika ni Arthur na binura mo ba ang lahat ng mga laala nila patungkol sa kung paano mo pinatay at tinorture ang mga ninuno ng mga tauhan mo? Sagot ni Agrona na sigurado siya mga test subject na yun ay malaki ang pasasalamat sa kanya dahil ginamit ko sila. Dahil ang kanilang tagapagmanang siyang sumunod na henerasyon ang nakikinabang sa bunga ng kanilang sakripisyo. Kaya si Arthur ay napawi ka na lamang sa sarili na isa talagang egotistical maniac ang Agrona na to. Naniniwala talaga siyang tama lang yung ginawa niya. At tinanong niya ito kung ano nga ba talaga nagawa ni Agrona kung bakit nasabi nitong sulit ang lahat ng eksperimento na yun sa mga tao ng Alakraya. Sagot ni Agrona, Arthur, ang numero ng mage to non-mage ng Dikatin ay 1 to 100. Kaya tinanong ni Agrona si Arthur kung ano sa tingin nito ang porsyento at estadistika sa Alakraya. Kaya gulat na gulat ang ating bida nang sinabi ni Agrona na it's 1 in 5. So ibig sabihin mga lod, sa 1,000,000 katao sa Dikatin, mayroon lamang silang 10,000 na mage habang ang Alakraya naman ay 200,000. Ganun kalaki ang gap ng bilang ng mage sa pagitan ng dalawang kontinenteng ito. Hindi makapaniwala si Arthur sa 1 in 5 kaya sinabi ni Agrona, mukhang na-impress ka ata. Tinanong ni Arthur kung ano nga ba talaga ang goal ni Agrona dito dahil para daw itong tunog baliw. Sagot ni Agrona na ang baliw ay pinsan lang sa kabaliwan. Wika ni Arthur na akala ko ba na gusto mong humingi ng tulong mula sa akin o di kaya mapasama sa side mo. Tugon ni Agrona, sa side ko? Assuming ka ata. Marami kang akala pero marami ka ring hindi alam. Pwede naman niyang bigyan ng mga ilang sagot si Arthur. Kung naalala nito nung inatake ang wall, ang mga magulang ni Arthur ay hindi ginalaw ng mga Alakrayan dahil ginusto niya. At kasama na dito ang hindi pagtugon ng mga Ashura sa pinuno ng Dikatin. May mga Ashura kasi kasama si Aldir at Wensam na sinubukang pasukin ng castle niya sa Alakraya. Sagot ni Arthur, na anong ibig mong sabihin? Nasira na ba yung kasunduan ng mga Ashura? Paliwanag ni Agrona na hindi naman. Ngunit ang mga Ashura sa Epeutos ay ayaw na nila ang kasunduang yon. Kaya gumawa sila ng bagong kasunduan. Tanong ni Arthur na ano naman yon. Kaya pangitingang sinabi ni Agrona na ang mga Ashura ay hindi na maaaring tumulong sa Dikatin sa kahit anong paraan sa buong digmaang ito. Kasama na dito si Aldir at Wensam. Iniwan na ng Ashura ang Dikatin. Seryosong napatanong si Arthur ngunit sinabi ni Agrona na bakit ko ba sinasabi ang mga ito. Nagtanong ka kung ano ang goal ko, hindi ba? Dagdag pa ni Agrona na maganda sana kung kusang loob na sasama si Arthur sa kanya. Pero sa ngayon, gusto niya munang
hindi makialam si Arthur sa digmaang ito. Dahil hanggang ngayon, nagpipigil pa lang siya. Iniiwasan niya ang hindi kailangang pagpatay ng mga sibilyan pero hindi ibig sabihin na mananatili itong ganito. At sa mga nakikita niyang laban ni Arthur, bahagya lang nitong inililigtas ang sarili. Kaya sinabi niyang simula pa lang to, Arthur. At sa tingin mo ba, gaano kaya kalaki ang tsansa na manalo ang panig mo sa digmaang ito? Ang pamilya mo, ang mga minamahal mo sa buhay ay mabubuhay pa rin hanggang sa huli. Pwede naman magtago si Arthur sa Alakraya basta hindi lang kalabanin ang mga hukbo niya. Kaya kapag gagawin daw ni Arthur ang mga bagay na ito ay igagarantiya niya na hindi niya gagalawin ang pamilya nito at ang mga mahal nito sa buhay. Napahawak si Agrona sa kanyang batok dahil parang nagising na daw si Selvi mula sa pagkakatulog. At sinabing bibigyan niya ng mahabang oras si Arthur para pag-isipan ang lahat ng ito. Mag-iwan na lamang siya ng isang spell upang maibigay ni Arthur ang kanyang sagot. At pinapayuhan niya itong pumili kaagad dahil papunta na sila ngayon sa sunod na yugto ng digmaan. At sinisigurado niyang hindi yun ikabubuti para sa panig ni Arthur. Napadoko ang ating bida at seryosong sinabi, kanina, sinabi mo na ako lang ang nag-iisang tao sa kontinenteng ito ang pinagkakainteresan mo. Hindi mo sinabi kung bakit. Tugon ni Agrona na sa palagay niya, wala naman sigurong masama kung sabihin na lang nating nasisihan siyang makipag-usap sa matagal ng kaibigan ni Arthur, King Gray. At mukhang tinutukoy niya ata dito mga lods ay si Elijah since bumalik na ang kanyang alaala matapos ang Cyrus Academy incidents. At ngayon kasalukuyan siyang nasa Alakraya. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!